Hinawakan niya ang lupa na tuyo. Nakalimutan ko. Sagot niya. Hindi ka talaga maaasahan, sabi ni Annie na inirapan ng binata. Bumalik ka? Ayaw mo? I thought, hindi pa tapos ang kontrata kay Enzo kaya hindi pa ako pwedeng mag-resign. Wala siyang ginawa sa loob ng 2 araw kundi kain, tulog at shopping. Inubos mong credit card ko. Pika ni Primo. May reklamo ka? Wala. Pinapaalala lang kita dahil baka gamitin mo ulit. Nasa limit na. Bakit? Kulang pa yun. Gamitin mo na lang next month. Sabi ni Primo na napatingin sa pintuan ng may kumatok. Hindi pa siya nakapagsalita nang pumasok si Dayan. Oh, look who's here. Ani ni Dayan. Pumasok ka pa? Akala ko nag-resign ka na. Pakailan mo. Nagtitimpi na sagot ni Annie. Primo, ito ng proposal ng team namin. Sabi ni Dayan saka inilapag ang folder sa mesa ng binata. Proposal? Nagtatakang tanong ni Dayan. Di ba nasabi na namin sa inyo? Subukan nating makausap si Miss Cruz. Malaking talent fee niya pero worth it naman kapag napasamang pangalan niya sa launching ng new projects natin. Sa pamamagitan ng pangalan niya, magkakaroon ng kalidad ng mga disenyo ng design team at makakapagpatag pa tayo ng presyo. Paliwanag ni Dayan. Lumabas ka muna, Dayan. Pakiusap ni Primo bago pa may masabi si Annie. At paano ka naman sure na may kalidad ng mga designs ninyo? For sure. Hahatakin lang yan ang pangalan ni Annie pababa. Tumigil ka nga. Saway ni Dayan. Bakit? Naiinggit ka dahil kahit anong gawin mo, hindi kang papabilang sa team namin? Wala kang talent. Mang-agaw lang ang talent mo. Yun nga naman ang easiest way para yumaman. Enough, Dayan. Saway naman ni Primo. Bumalik ka na muna sa office mo. Siyempre kakampihan mong babae na yan. Mataray na sabi ni Dayan. Kahit hindi niya ako kampihan, wala talagang dating ang mga designs mo. Sabat ni Annie. Talaga? Let's see. Baka pag magustuhan ni Miss Annie ang gawa ko, lumaki ang mga mata mo sa gulat. Sorry. Mataas ang standard ni Annie kaya hindi ka papasa. Taas noong sabi ng dalaga. No way natatanggapin niya ang gawa ni Dayan. Sampalin na kaya niya ito ng katotohanan. Kaso hindi pa niya pwedeng i-expose ang identity niya. Talaga? Says who? Ikaw? Hindi ka nga marunong gumuhit? Pangaasar pa ni Dayan. Bahala kayo. Bulong ni Primo na pagod nang sumaway sa dalawa. Gusto man niyang isalba ang kababata kaso ito naman ang nagpapahamak sa sarili. Malakas na tumawa si Annie. Kawawa ka naman, Dayan. Ang lakas ng loob mo. Wala nang time si Primo. Labas na. Istorbo ka. Pagtataboy ni Annie. Bumalik ka na sa trabaho mo, Dayan. Sigunda ni Primo. Busy ako at ayoko marinig ang pagtatalo ninyo. Humanda ka kapag makuha ko si Miss Cruz. Pagbabanta ni Dayan sa lumabas. Zipper ko na talagang bunganga ng childhood sweetheart mo. Sabi ni Annie na inis kay Dayan. Bakit ka bumalik? Pag-iiba ng binata. Nasabi ko na, dahil kay Enzo. Sagot ng dalaga at tumungo sa pwesto ni Primo. Bakit? Ano sa tingin mong dahilan pa? Wala naman. Sagot ng binata. Tingin mo dahil gusto kita? Plastik nang umiti ang dalaga saka tumayo sa harapan ng binata. Di ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa... Ano ba? Tili ng dalaga nang hatakin siya ni Primo kaya napaupo siya sa tabi nito. Tatayo sana siya ulit pero iniyakap ng binata ang mga kamay nito sa bewang niya kasama ang mga kamay kaya hindi siya makagalaw. Di mo ba talaga siya makakalimutan, Annie? Bulong ni Primo saka yumuko at hinalikan sa balikat ang dalaga. Itinaas niya ang isang kamay at hinawakan sa baba si Annie. Ikaw ang nag-offer ng sarili mo sa akin, Annie, remember? Wala akong matandaan. Gigil na sabi ng dalaga sabay tulak sa binata pero nahuli ni Primo ang kamay niya. Let me remind you. Wika ni Primo bago hinalikan ang labi ng dalaga. Boss, walang ham and... Ay, break time pa pala. Sabad ni Diego saka mabilis pa sa 4:00 na lumabas. Bastos! Sigaw ni Annie sabay sampal sa binata. Padabog na bumalik siya sa pwesto at binuksan ang dalang laptop. Kaya pala hindi siya pinapahawak ng laptop o computer dahil alam nitong mabilis lang niya may access ang data ng kumpanya. Of course, she's one of the best, thanks to her dad. Kumusta ang shipment? Tanong ni Enzo nang pumasok si Jason. Boss, bad news. Nakuha ang grupo support ng Negros.
Pagbalita ni Jason. What? Paano? Biglang may sumalakay sa kanila sa loob ng barko bago pa makalis at nagsidatingan din ng pulis. Paano nagsidatingan? Ihawak natin ng pulis. Tanong ni Enzo sabay hagis ng hawak na baso na may lumang alak. Nasa loob sila ng hotel at nag-aabang ng balita sa shipment. Nakailam ho ang NBI at iba pang kapulisan. Nakatakas bang mga tauhan? May nahuli hong 3 at hawak na sila ngayon ng PNP. Ba't ba may nakailam na pulis? Patahimikin mong witness bago pa kumanta. Mahirap pong makuhang tauhan natin dahil bagong hepeng may hawak. Bayaran mo. Makipag-negotiate ka. Boss, mahirap pong makipag-coordinate sa kanila. Sino bang hepe ng pulis? Balita ko ho, isang Abalos. Sagot ni Jason. Pero hindi ho siya nasusuhulan. May impluwensyang pamilya nila sa Negros kaya hindi basta-basta. Sino ba sila kapag kumilos ang Lion Phoenix? Boss, Pilipinas ho ito at kaunti pa lang kapangyarihan natin. Kulang tayo sa pwersa at baker. Paalala ni Jason, kung sa Amerika lang at Japan, baka masabi niyang kinatatakutan sila. Mahirap kalaban ng mga Abalos dahil may sumasakop pa sa kanila. Kainis. Saad ni Enzo. Hindi kayo naging maingat. Alam mo ba kung magkano nawala sa atin ngayong gabi lang? Nasa 1 bilyon. 2 barko ang magpapalitan. Papasok sa mga bansa ang mga gamot at armas at palabas naman ang mga nakuha nilang kabataan. May kinilaman ba dito mga cruise? Sa pagkakaalam ko, wala ho, boss. Ang sabi, matagal na sila nagbabantay sa port. Naging mahigpit lalo na ng maupong bagong hepe. Naging maluwag tayo sa depensa. Sabi ni Enzo na naikuyom ang kamao. Naghihintay na ang client nila sa Europa kaya kailangan niyang kausapin ng mga ito na delayed ang shipment. Napatingin sa Enzo sa TV na binabalita nito na napasama sa top 50 richest man sa Europa ang mga cruise. Mas lalo pang tumatag ang asset nito nang ikasal kay Amara Mondragon. Makaka-apekto ho yun sa business natin lalo at mahigpit na kakompetensya ang cruise. Mas papanig ka sa kanila ibang businessman na hindi sakop ng Lion Phoenix. Huwag mo akong inisin, Jason. Tapos na bang invitation? Nasa reception pala, boss. Wait, kukunin ko. No, bababa ako. Samahan mo ako pumunta sa opisina ni Primo. Invite mo sila, boss? Of course. Hindi pwedeng mawala si Primo para masaksihan niyang turnover ng leadership sa akin. Sagot ni Enzo at nagpalit ng damit saka tumungo sa opisina ni Primo. Napadpad ka? Tanong ni Primo nang pumasok si Enzo. Gusto kitang surprise. Nakangiting sagot ni Enzo at napatingin kay Annie na nasa laptop. Busy kayo? Bakit? Tanong ni Primo na napasulyap sa hawak ng sobre ni Enzo. Birthday ng dad ko next Saturday. Dalo kayo ng girlfriend mo. Inilapag niya ang sobre. Busy ako. Di yung girlfriend mo na lang. Sabi ni Enzo kaya napatingin si Annie sa kanya. Birthday pala ng daddy mo? Nakakahiya kasi puro kayong mayaman. Sabi ni Annie kahit na sinamaan siya ng tingin ni Primo. Akong bahala sa'yo kung di ka sasamahan ng boyfriend mo. You'll be my special guest. Nakangiti na saad ni Enzo. Really? If that's the case, walang rason para hindi ako dadalo. Nakangiting sabi ni Annie. Hihintayin kita. Sabi ni Enzo at humarap kay Primo. It's up to you kung pupunta ka o hindi, pero sana wag mong pagbawalan ang sekretary mo. Di niya ako pipigilan kapag gusto ko. Sabi ni Annie. Okay, see you on Friday. Paalam ni Enzo at lumabas kasama ang sekretary. Kanina pa siya nakalabas. Kanang umitirian. Inis na saad ni Primo sa dalaga. Friendly lang ako. Depensa ni Annie. Don't forget na fiancé na kita. Don't forget na I don't agree. Yes, you did. Not in my stable mental health. Sagot ng dalaga. Hanggang kailan ka ba magmamatigas, Annie? Please, masakit ang ulo ko, Primo. Hayaan mo ako magpahinga. Saway ng dalaga at inis na lumabas. Bianca, bulalas ni Annie ng maalimpungatan. Napahawak siya sa dibdib nang maalala ang nangyari sa matalik na kaibigan. Hindi niya akalaing may mag-aabang sa kanila. Masyadong marami ang kalaban kaya hindi nila nakayanang labanan. Patakas na sila nang marinig niya ang tunog ng armas kaya napalingon siya. Nakabulagta na si Bianca. Babalikan pa sana niya pero niyakap nito ng mahigpit ang lalaking may hawak na armas. Hindi niya makalimutan ang mukha ng kaibigan habang sinasabi ang walang boses na Ron. Bago ito tapusin ng lalaking nakamaskara. Wala siyang nagawa kundi tumakbo at iligtas ang sariling buhay at nangakong balikan niya ang mga ito. May naalala ka? Tanong ni Primo habang nakasakay sila sa sasakyan.
Wala, okay lang ako. Make sure na hindi masisirang makeup mo. Sabi ng binata. Patungo sila sa magarbong birthday party ng ama ni Enzo. Kahit wala akong makeup, alam ko maganda ako. Sabi niya. No reason to disagree. Sagot ni Primo na nasa labas nakatingin. Alam kong matinding galit mo sa mga Domingo kaya mas mainam na hindi ka pupunta sa party. Sabi ni Annie. Umuwi ka na maaga. Text kita. Sabi ni Annie at itinaas ang lumang cellphone. Hindi ko to makalimutan to pang aapi mo sa akin, Primo. For safety. Sabi ni Primo at napasulyap sa revealing na suot ng dalaga. Bakit ayaw mo kong sumama? May balak ba kayong lumayo ni Enzo? Hinarap siya ni Annie sa kahinawakan sa magkabilang pisngi. Ang gwapo mo palang magselos. Nakangiting sabi ng dalaga kaya iniwas ni Primo ang mga mata. Don't worry. Hindi ako tatakas dahil pahihirapan pa kita gaya ng ginawa mo sa akin. Umayo siya sa pagkakaupo at sumeryoso. Huwag mong kalimutang ilang beses kitang iniwasan. Paalala ni Primo. Talaga ba? Wala ka ng amnesia, Annie. Kaya huwag mong sabihin di mo naalala ang ginawa mo bilang si Bianca. Oh, si Bianca. Yes, I was her. Ani ni Annie at ngumisi. As far as I remembered, the real Bianca liked you. Napatingin si Primo sa dalaga na nagtatanong ang mga mata. Crush ka ni Bianca. She admired you so much kaya kapag may party ang mga Castillo Madrigal, palagi siyang sumasama sa akin para makita ka. Naikuyom ni Primo ang kamao. Naalala niyang si Bianca ang madalas na lumapit sa kanya at minsang inamin nito na crush siya nito. Pero hindi naman niya ito sinoseryoso dahil kaedad lang ito ni Trina at Annie. I just granted her wish. Sabi ni Annie. But I am Annie. How dare you? Gigil na sabi ni Primo at hinawakan sa kanang kamay ang dalaga. Why? Are you gonna hurt me? May paghamong tanong ng dalaga. Remember, wala sa kalingkingan ko ang yaman mo. Inis na binitawan ni Primo ang kamay ng dalaga. Just be careful on your way. Hindi safe ang daan ngayon. Paalala ni Annie saka lumabas. Ito na ang gabing hinihintay niya at hindi siya pwedeng abalahin ni Primo. Boss, pukaw ni Diego sa among nasa kay Annie ang mga mata habang papasok sa villa ng mga Domingo. Nakahanda na ba sila? Lahat nakahanda na, boss. Signal mo na lang hinihintay. Mamaya na. Let's not spoil the fun. Sagot ni Primo at binuksan ang compartment saka kinuha ang armas. It will be a big night. At sino naman hibang nabubuyog na hinayaang mag-isang bulaklak dito? Hindi na niya kailangang lingunin kung sino ang nagsalita sa likuran niya. Minsan, masarap talaga mapag-isa. Sagot ni Annie saka inilapag ang hawak na wine at inirap sa binata. Thanks for coming. Pasalamat ni Enzo. My pleasure. Sagot ni Annie at nakipagbeso-beso sa binata. Wala kaya tong partner? As you can see, ikaw lang magandang dilag na nandito kaya paano ko makikipag-date sa iba? Pilyong sabi ni Enzo. You look amazing. Saad ng dalaga. Is there something maliban sa birthday ng dad mo? Turnover of power. Kampanting sagot ni Enzo. I see. It's my privilege to witness the most important part of your wealth. Mahinhing sabi ng dalaga at iginala ang mga mata. 90% na nandito ay lalaki at matanda. May babae rin naman pero iilan lang. Naging matalas ang paningin at pakiramdam ng dalaga sa paligid. Wine? Alok ni Kyle nang ibigay sa kanya ang baso na may lamang alak. Thanks, sabi ni Annie at kinuha ang wine saka nakipag-toast sa binata. For your success. For my success. Nakangiting sabi ng binata at uminom pero ang mga mata ay nakatuon kay Annie na umiinom ng wine. My gosh! Sabi ni Annie na nakahawak sa ulo. Are you okay? Nahihilo ko. Sagot ng dalaga kaya ay nalalayan siya ng binata na makaupo sa silya sa gitna nila. Kinuha ni Enzo ang microphone. Ladies and gentlemen. Wika ni Enzo kaya napatingin sa kanya lahat ng bisita. Tonight, you're gonna witness the turnover of leadership. Anunsyo ni Enzo. My parents really work hard for this. They've been loyal to the late leader, and now, hardship was paid off. Napalingon siya kay Annie na gumalaw at nagising. Hello, dear. Nakangiting bati niya. This lady was one of the auctions 2 months ago, and now she's here. For free. Anong ginagawa mo? Tanong ni Annie. Di ka pa nakatulog. Ang lakas ng resistensya mo ngayon. Wika ni Enzo at inilayo ang mic.
Kawalan mo ko. Stop pretending, Bianca. Ani ni Enzo. Or let me say, Annie. Tumaas ang kanang kilay ng dalaga sa nirinig. Oops. I knew it. Alam ko masakit ang nangyari sa best friend mo, pero yung nakatadhana sa kanya. Napakasama mo, Enzo. Mas magiging masama ako kapag kinuha ka ng mga panauhin ko. Sagot ni Enzo. Ano kayo mararamdaman ni Simon kapag makita niyang video na anak niya kasama ng iba? Mas matutuwa siya kapag tinapos kita. Galit na sabi ni Annie. Really? Gigil na tanong ni Enzo sabay hila sa buhok ng dalaga kaya napatingala ito sa kanya. Mana ka sa iyong ama. Puro salita. Pero siguraduhin kong luluha siya kapag makita ka ng walang buhay. O baka parents mong mauna. Sagot ni Annie kaya tinulak siya ni Enzo. Umurong lang ang upuan pero hindi natumba. How? Sa dami namin, tingin mo makakawala ka? Of course. Nakangising sagot ng dalaga. Lahat ng kasamaan mo'y magiging alaala na lang sa mundong to. Masyado ko matapang, Annie. Buti alam mo. Alam ko kasing magkakatotoong sinasabi ko. May paghamon ang mga matang sagot ng dalaga. Do you have a weapon? May pang-insultong tanong ni Enzo sabay halakhak. I am. The weapon. Sagot ni Annie na nakaarko ang kabilang labi. Tumayo siya sabay taas ng mga kamay na wala ng tali. So, trained ka rin pala. I came prepared. Taas noong sabi ni Annie na kanina pa nagiinit ang buong katawan sa galit pero mas pinili niyang maging kalmado. Do you really believe na wala ng leader ng Lion Phoenix? Makahulugang tanong ng dalaga kaya nag-iba ang mukha ni Enzo na ikinangiti ng dalaga. Ano kaya ang ibig sabihin ni Annie? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.